Good day mga ka-sports natin dyan, Zeus Coffee, Akari Chargers, Choco Mucho at Capital One Solar Spikers magaganap na nga ang kanilang rematch sa November 4. Ang Zeus Coffee ay makakaharap nga nila ang Akari Chargers alas 4 ng hapon yan, kung saan dito nga mag-aagawan rin sila ng pagkapanalo. Maaari kasi na tumaas pa sa standing ang Akari at makapasok nga sila upang maiwasan nga nila na malaglag sila sa top 3. Pero alam nyo ba na noon ay tinalo na ng Zeus Coffee ang Akari Chargers? Gayun rin ang kupunan nga nila Bella Belen, kung saan pinatiklop nga lang ito sa loob lamang ng 3 set dahil wala ngang import. Ay dito naman medyo hindi talaga nagustuhan ng mga fans nga ng Choco Mucho. Matapos nga ang i-anunsyo ng pamunuan ng PVL na magkakaroon nga ng rematch. Well, kung tutuusin naman talaga, same lang naman sila na walang import. Sana talaga ay wala ng rematch ito. At kung walang rematch, 100% pasok na pasok nga ang Choco Mucho. Dahil nga medyo ito talaga ang nasisilip ka ng ibang netizen. Ang Signal HD Spikers kasi nilabanan nila noon ang PLDT na kung saan ang Signal nga ay nanalo sa loob lamang ng 3 set. Pero walang import ang Signal niya na. Kung tutuusin, nung may import sila ay madalas nga silang talo. Pero nung nakalaban nga nila ang PLDT, lumuhod nga ang kanilang sister team na PLDT sa loob lamang ng 3 set. Dito talaga sinisilip rin ng ibang mga netizen na bakit raw hindi nagkaroon ng rematch ang Signal at ang PLDT. Gayun wala nga rin daw import ang nasabi nating Signal. Yan nga ang pinapalagan ngayon at hinihimutok ng butse ng mga fans nga ng ibang team. Tila nabalot nga ito ng kontrobersya na kung saan hanggang sa kasalukuyan ay madalas ngang i-bash ang PLDT na sinasabi nga nila na nagpatalo raw ito sa kanilang sister team at ang nangyari raw ay sagip kapamilya. Yan nga ang sinasabi ng netizen at mismo kapag pumunta kayo doon sa page nga ng PLDT, napakaraming ang mga negative na comment pagdating nga doon sa kanilang page. Hiri talaga ng ibang mga netizen, napaka-imposible raw matalo ng Signal HD Spikers ang kanilang sister team na PLDT, lalo't kompleto nga ito sa players. Napakalakas rin ng kanilang import at nasa rank number 2 nga to bilang best spiker, at kung sa best scorer ay kasama nga rin siya sa top. Gayon rin si Savannah Davison na isa rin sa mga umaariba rin pagdating nga sa kanyang kagalingan, at talagang dito ay medyo nagulat nga talaga ang ibang mga netizen. Bakit mabilisan sila napatiklop? Napakarami nga ng mga negative comment na sinasabi nga nila na ang bola raw ay nagtitingin na lang raw ang mga players ng PLDT at hindi raw ito hinahabol. Well, ito ay based lamang naman sa mga netizen na sinasabi nga nila na sagip kapamilya raw di umano ang nangyari. Sana raw dahil wala nga itong import, wala na tayong pakialam dyan kung sagip kapamilya man to or hindi. Basta ang importante raw sana ay may rematch rin ang nasabi nating PLDT at Signal para raw maging fair naman ito, dahil wala nga raw import noon ang Signal. Gayahin raw ang nasabi nating 4 na team na naglaban nga noon, ang Capital One, Choco Mucho, Zeus Coffee at Akari, na meron ngang rematch. At dito nga ay magaganap sa November 4 na kung saan ang bawat team dito ay nanganganib rin na malaglag sa top 3. Lalo na ang Choco Mucho. Kinakailangan ngang manalo ng Choco Mucho para makapasok nga sila sa top 3, dahil kung hindi, malalakas rin ang kanilang makakasagupaan sa Pool B. At alam nyo ba, kapag nanalo nga sa November 4, if ever, ang Capital One Solar Spikers, ang makakaharap nga ng Choco Mucho ay ang kanilang sister team na Creamline Cool Smashers. Medyo mahihirapan sila dito dahil malakas ang nasabi nating Creamline. At kung sakasakali man hindi Creamline ang kanilang makakasagupaan, iwasan nga ng Choco Mucho na makalaban nga nila ang Petrogas Angels dahil malakas rin ito. Well, kung tutuusin talaga ay kinakailangan na
panalo na talaga ang Choco Mucho noon pa man. At ang nasabi nating Capital One dapat dito ay nasa laylayan ng ang standing. At baka nga nasa rank number 2 pa ang Choco Mucho kung naging valid nga yung naging laban nila nung una. Gayunpaman, suportahan na lang natin ang kanilang last game sa prelims. I hope na makalusot nga dito ang nasabi nating kupunan nga ng Choco Mucho at Zeus Coffee dahil sila nga ang original na nanalo noong unang pagbubukas ng PBL Reinforce. Sana nga ay Zeus Coffee pa rin ang manalo at ang Choco Mucho.